It's just been 9 days after the midterm elections. It seems like an eternity, right? Fast. Let's bring in COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Good evening to you, Attorney, and welcome once again to The Big Story. Magandang gabi po, Ma'am Tess, Ma'am Sean, and Ma'am Pauline, and to all the viewers of The Big Story. Good evening po. Right, we want to get an update on the audit of the returns. When will this be completed? In around mga 30 to 45 days po matatapos because there are almost 800 ballot boxes to be audited po. No? Right now, they have passed the 200 ballot boxes mark. At ngayon po, wala pong nakikitang discrepancy from the manual audit and manual count of the ballots insofar as the voter receipt and the election returns are concerned. Wala pong nakikitang discrepancy and accurate po ang ating resulta. So far, 100% accurate. That is correct po, no? That's correct. These are, say that again, Attorney, 200 election returns, ballot boxes? Ballot boxes, ma'am. They have to bring kasi almost 800 ballot boxes po to Manila. Manually count po lahat ng balota nandyan, whether 800 dyan or 1,000. And they are checking doon po mismong pagkaka-shade. Of course, there will be variants dahil po yung mga maliit na shade ay maaring bilangin po ng ating auditors. But then again, it didn't pass the threshold of the ACM. So this would somehow disprove or set aside yung mga kwento na, ay, hindi nag-match yung resibo ko dun sa binoto ko. Tama po. Yan naman po yung laging purpose ng ating random manual audit. Kasi ever since po, mula 2010, lagi na po may claim na ganyan. Iba ang lumabas sa resibo, iba ang binoto ko, nag-overvote, nag-undervote, and so many allegations po na until now, lalong-lalo na po in the most recent elections, wala pong nag-execute ng sworn statement. Despite the fact na pwedeng gawin yun, mismo sa electoral board, susumpaan nila doon sa minutes at mag-file din po sa amin. Puro po anecdotal po eh. And what other loose ends from the recently concluded polls are on top of the COMELEC's watch list right now, Attorney? Kumbaga, may yung mga nasirang machine, 311 on election night. Have you figured that out? Even matters like kailan po masasettle yung sa dalawa pang hindi na proklama na party list. And even yung mga overspending and yung mga maling paglagay ng mga campaign materials. Opo, isa-isa po natin. Yung sa 311 po na pinalitan na automated counting machines, more than 90% of those are minor issues that could have been easily repaired on-site. Kaya lang nga po kasi nakalagay sa aming rules and we are very strict on this, na kung magtatagal po yung pagre-repair, wag na, palitan na. Dalawa pong advantage na makukuha namin dyan. Walang delay. At wala po tayong nadinig na nagreklamo na sinabi, 2 oras, 3 oras kami naghintay para sa replacement machines dahil readily available. At ikalawa, bumabalik po yung kumpiyansa kaysa mag-isip sila ng ginamit nilang machine. Meron sira, at least bago, wala pong problema. And so far as the SOSE is concerned po, meron na silang hanggang June 11 to submit the SOSE at paalala po namin, kahit yung nag-withdraw na kandidato, pero kung nag-withdraw kayo during the campaign period, kahit 1 o 2 araw lang po yung pumasok doon, naging kandidato kahit obligado po kayo na mag-file ng SOSE. At paalala rin po sa mga nananong kandidato, hindi po kayo makakaupo sa pwesto nyo. You cannot assume your office kapag wala po kayong naisumite ng SOSE. And besides, sabi nga po namin, yung pong mga hindi na nakapag-submit ng SOSE dati, tapos ngayon hindi na naman magsasubmit, sa susunod po na magpapayad kayo ng COC, hindi ng fine ang aabutin po, kundi administrative cancellation ng inyo pong mga COCs dahil yan po ang penalty for failure to file twice sa SOSE. And so far as the illegal campaign materials and unlawful campaign materials at yung hindi po nagtatanggal ng lampas na sa 5 days ng kanilang campaign materials, tuloy-tuloy po ang proseso ng Special Task Force Baklas. Tama po na hindi na namin sila mapapadisqualify ngayon dahil po tapos ng halalan, yung iba na-proclaim na. But you can still go after them by filing election offense cases. Yung po kasi hindi pagsunod sa COMELEC resolution ay maaring magdulot ng criminal case again. Ang election offense po, ang penalty po dyan, 1 to 6 years imprisonment, perpetual disqualification to public office, pati na rin po iyo forfeiture na right to suffrage.
Attorney Rex, balikan ko lang po yung dun sa pag-suspend ng proclamation ng dalawang party list, particularly yung sa Duterte Youth. How does the COMELEC respond dun po sa statement ni Duterte Youth Chairman na si Ronald Cardema? Sabi po niya, grave abuse of discretion daw ang ginawa ng COMELEC sa hindi pagproklama sa kanila. Kasi 2019 pa po daw yung issue na yan, and 2022, na-proklama naman po sila. So what makes it different this time around na isinuspend ng COMELEC ang kanilang proklamasyon? Opo, sa kanila na rin pong statement, talagang inaamin po nila na pending yung issue. And this cannot go on forever po. Hindi naman uubra na meron po tumatayo sa ating pamahalaan na pending issue na ilang taon na ay hindi i-resolve. Despite the fact na alam natin pare-pareho na hanging issue. Ayaw na po namin questionin kung bakit hindi na-resolve ng previous Commission on Elections yung taso nito. Basta importante po, kinikilala ng lahat, on record, na talagang issue pending, publication requirement, jurisdictional requirement doon sa kanilang registration. At isa rin po ang sinasabi namin sa kanila, walang po pagtatalo. Nakakuha sila ng sapat na boto para manalo, makakuha ng seat. Nasuspindi lamang po ang kanilang proclamation para tapusin ang kaso and once and for all, to put finish dito sa issue na to. Ayaw po ba nila na yan matatapos ang issue kung talaga pong walang basis ito, di ma-dismiss ang kaso, ma-proclaim po sila. Ngunit kung may basis po ito, mag-rule against them ang COMELEC, may reports pa, makakapunta na po sila sa Supreme Court and once and for all, masettle po ang bagay nito. Ganon din po ang pangyayari doon sa BH Party List Group. Nais lamang po ng COMELEC na tapusin po ang lahat ng issue na hangin. At the same case po, doon sa mga local candidates na nag-issue rin po kami ng suspension of proclamation. Tatapusin po lahat ito bago po ang noon of June 30. Attorney, could that issue not have been settled before they were put on the ballot? Wala bang panahon noon? Hindi naman po sa walang panahon. Kaya lang po, yung movements kasi dito, yung mga litigants po, ay nag-file sa COMELEC at pinaalala nila na mayroong pending issue. At nakita nga po natin na talagang may pending issue mula doon sa previous composition ng komisyon na hindi na-settle. At grave po yung issue na yan, hindi biro. Tandaan po natin yung publication requirement doon po sa registration ay isang jurisdictional requirement. Ang nangyari po kasi dito, kung tama ang aking pagkakaalala, nag-file po sila ng petition for registration. Dinay outright ng division na nakahandle nitong kaso na to, nag-file na motion for reconsideration sa NBank, nag-grant po ang kanilang motion, however, hindi po nakapag-publication. Yan pong bagay na yan kasi ay tinatawag sa atin na jurisdictional requirement para po merong notice sa buong mundo at maka-acquire ng jurisdiction COMELEC. So this issue needs to be settled. Okay, pero ang pagkakaintindi namin, no, Attorney Laudianco, dinulog na nga ni Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List sa Korte Suprema ang issue na ito. So, pa-explain na lang po kung sino ba talaga ang magdedesisyon. Is it the COMELEC? Is it the Supreme Court? And paano ba yon? Opo, yung issue na yan ay remaining pending sa COMELEC at dapat po obligado kami magdesisyon. Inakyat po kami sa Korte Suprema dahil sa kanilang pananaw, yung pong pagsuspindi namin ng proclamation, hindi pa po proklama sa kanila, ay isang grave abuse of discretion. At tama naman po yan. Talaga naman po isang legal remedy talaga ang pag-akyat sa Supreme Court at inaasahan po namin ito. So kami naman po sa COMELEC, kung sakaling anuman ay pag-utos ng Korte Suprema dito, magkaroon ng PRO, status quo ante order, or any order for that matter po, lagi naman po sumusunod ang COMELEC po sa utos ng Supreme Court. But your reply will be, you were just performing your duty and it wasn't grave abuse of discretion. Tama po? That is correct po. Opo. Dahil nga po kung makikita natin talaga, wala pong pagtatanggi kahit sa kanila that the issue remains to be pending. And at sa isang banda po, kung titignan nyo, meron nga pong party list group na matagal nang nakapagsilbi dun sa Kongreso. Ngunit natuklasan ng COMELEC po na sila po ay nag-assume ng position nang hindi na ipoproclaim ng COMELEC. Kinancel namin ang kanilang registration at sinustain po kami ng Supreme Court judge. So kung makikita nyo, the long arm of the law really reaches those who have violated it. Hindi naman po uubra kasi na porket naluklok, nakaupo sa pwesto, ay titikip na natin ang mata natin doon sa mga requirements ng ating batas. While we're still on the issue of party lists, Attorney, marami kasing reklamo din na pinalusot ng COMELEC itong may mga pangalan ng government programs. Could the COMELEC not be stricter next time dun sa susunod na eleksyon po? At we will be stricter po. Yun na po yung naipangako ni Chairman Garcia. Tama po kayo, nandiyan na sila, nabigyan ng accreditation, na-register po yung mga acronyms at mga pangalan na yan. At totoo rin po yung mga reklamo ng ating mga kababayan
na merong mga na-mislead talaga. Akala nila yung grupo na to yung namimigay ng ayuda at iba pa. So para po maiwasan ito, ang sabi po ni Chairman Garcia, sa mga susunod na magpaparehistro pa ay hindi na papayagan gumamit ng iba-ibang pangalan na hindi naman related doon sa kanilang advokasya at o kaya sikat sa telenovela at mga ibang ayuda. Kailangan maging makatotohanan po tayo dito sa ating ginagawa. At isa pa po, talaga po ang COMELEC ay seryoso sa pagsusulong ng pag-aamyenda sa party list. Marami na po kaming nakikita talaga na dapat nang mapalitan, dapat nang maamyenda. Hindi lang po dyan, pati na rin po doon sa ating Omnibus Election Code. Meron na po kami almost 1,000 page revised Omnibus Election Code na isusumite po muli namin sa 20th Congress. Okay, quick follow-up lang, attorney, doon sa mga party list na hindi na-proklama. Ang dami kasi syempre umiikot na naman sa social media, hindi din natin minsan alam no, kung saan tayo maniniwala. So baka you can clarify, makaka-apekto ba to doon sa mga sumasabit or yung mga nasa past the cut-off ng mga party list? Kasi may ibang nagsasabi, baka makapasok daw sila. May ganun po bang or may iwan bang bakante yung mga seats kung if ever hindi talaga matuloy na maproklama yung dalawang party list? Hindi pa po kami umaabot sa punto na yan at hindi pa rin po namin masasagot ano man ang kapupuntahan ng kasong ito. Basta importante po, may due process sa lahat. Bibigyan po namin ng day in court ang parehong party list. Pero sa titignan po natin paano magiging resulta ng kaso nila. At sinasabi rin po namin, may nag-circulate din po na talagang single out daw po sila dahil sa pangalan ng grupo. On the contrary po, si Chairman Garcia ay minsan naging abogado ng dalawang grupong ito. Kaya imposible po yung sinasabi nila na medyo bias o kaya ay talagang single out ang grupo. Alam po nila yan na naging abogado nila si Chairman Garcia. Kaya nga po sa puntong ito, para walang bahid ng kung ano man issue, nag-inhibit si Chairman Garcia. Let the process take its natural course po. Attorney Rex, sa ibang topic lang po, nabanggit nga po ni Ses kanina, it's been 9 days since the midterm elections, pero may mga teachers po, mga grupo ng guro na nagrereklamo, hindi pa daw po nila natanggap yung mga honoraria nila. Kailan po ba i-release yun ng COMELEC? Na-release na po actually mula po nung araw po ng halalan mismo at ang ginagawa po ng karamihan ng aming election officers, pagbalik po ng ATM o kaya po inaabangan na namin sa treasurer's offices, pagbalik ng ballot box, ay agad na namin silang binibigyan ng honoraria. Unfortunately po, merong mga guro po kasi at naunawaan po natin ito na talagang napagod. Ang ginawa po nila pagkabalik ay umuwi at nagpahinga. Kaya nga po patuloy po ang pananawagan natin sa ating mga guro na makipag-ugnayan na po sa inyong mga principals na sa gano'n malaman po namin kung saan po tayo magkikita, saan namin maibibigay ang inyong honoraria. Nandiyan na po ang lahat ng inyong honoraria sa aming election officer. Kailangan lang po namin kayo mapapirma sa payroll at nang matanggap nyo na po ito. Wala po kaming nais na delay. In fact, nandiyan na po talaga ready. So nakikiusap po muli kami, makipag-ugnayan po sa inyong principal, makipag-ugnayan sa aming election officer na sa lalong madaling panahon matanggap po ninyo ang inyong honoraria. Siguro next time dapat electronic na, sir. Para mabilis. Opo, minsan na po namin sinubok yan, ma'am, sa pamamagitan ng kanilang ATMs or cash cards. Unfortunately, meron po mga lugar kasi na walang land bank. Ang nangyari po, nag-withdraw sila sa ATM ng ibang bangko, nababawasan pa. So, ayaw po namin ng ganon. Kaya bumalik po ulit kami at mas gusto po nila yung task na inaabot po sa kanila sa pamamagitan ng payroll. Ayun, okay. Marami pong salamat sa inyo. Thank you once again, COMELEC spokesperson Rex Laudianco.